Nasa 65 mangingisda at magtatahong ang naunang hinuli ng Cavite City Local Government Unit nitong Enero. Ang dahilan, paglabag umano nila sa 15-kilometer Municipal Fishing Ground Ordinance. Nitong January 26 kasi, nagpatupad ng isang ordinansa ang Cavite City LGU na nag-uutos na alisin ang mga tahungan na hindi pag-aari ng mga lokal sa munisipalidad. Pinagbabad sila ng 5,000 pag sila'y nahuli. Tapos para patuloy silang nagnanakaw daw kasi sa sarili nilang pinaghihirapan na kabuhayan. Isa si Toto Laurio sa mga magtatahong sa Manila Bay. Makikita ang ilang tahungan nila sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Cavite City. Wala namang ibang pinagkukunang na income kundi direkto dito sa ngayon. Ito pa yung sistema na ipapaalisin ng Cavite City. Hiling na sana wag nang ipaalis. Malaking perwisyo talaga sa amin yan magtatahong dito. Kahit hindi lang Parañaque, hindi lang Las Piñas, kasama na po yung Bacoor, Kawit. Kasi halos sama-sama dito lahat yan eh. Iisa lang tong lugar na pinagkukunan ng magtatahong. Pero kahit ipinawalang bisa na nitong February 16 ang paghuli at pagmumulta dahil sa pagtutol ng maraming mangingisda, tingin nila hindi pa rin totoong pinakinggan ng Cavite City LGU ang mga daing nila. Ayon kasi sa LGU, kailangang may joint business venture sila sa mga rehistradong lokal na magtatahong sa Cavite City para makapagpatuloy dun. Kailangan na rin nilang irehistro ang mismong tahungan. Bahagi raw ito ng pagpapatupad ng 15-kilometer Municipal Fishing Ground Ordinance. Layon daw nitong unahin ang mga lokal na mangingisda sa kanilang munisipalidad. Pero ayon sa grupong Pamalakaya, kahit mga lokal na mangingisda, apektado ng pulisiyang ito. Ang una dyan, hindi ka pwedeng mangisda kahit ikaw ay traditional at ikaw ay municipal fisher. Kailangan magparehistro. Kapag nangisda ka, hindi ka rehistrado, automatic tuturing kang illegal fisher. Ang penalty sa mga maglabag, minimum na 5,000 hanggang 50,000 yun. Dagdag nila, pumayag man ng LGU na magpatuloy ang ilang lokal na tahungan, tila ginagawang negosyo ng LGUs ang pagpapatupad ng pagpaparehistro ng mga ito. Nagkaroon ng dialogo at ang pinayagan na pwede pa rin, pero magbabayad na kayo. Piso bawat square meter. Kaya kailangan na nila ng 10,000 bawat hektarya. Kaya dagdag kapital na naman yun, no? Dagdag pasanin na naman. Diniinihikap na sagka ang mga ito sa karapatan sa kabuhayan ng mga mangingisda. Napaka-ano yun eh, unhuman. No? Pilipino ka, may right ka, di ba? Nakahumuli ng isda, basta legal yung paraan ng panghuhuli mo. Rehistado ka man o hindi. Nawala na yon na dapat ay tungkulin at responsibilidad ng mga local government at national government na tiyakin. Para sa Pamalakaya, dapat baguhin ng mga pulisiyang hindi paborable sa mga mangingisda kabilang ang mga magtatahong sa Manila Bay. I-declare yung 15 kilometers municipal fishing ground exclusively ay para sa mga maliliit na mangingisda at tanggalin lahat ng mga zoning ordinance ng bawat munisipyo. Dapat communal yan. Sama-sama tayong magkaisa na tutulan. Sana ipawalang bisa na talaga yung pagpapaalis sa amin.